18 verse 18, chapter 3, verse 18 up to 19. Muli nga po, tumayo tayo para pag-respeto. Respeto natin ang salita ng Panginoon. Oo. Eh, si Chris, sila po nauna na. 3. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila pinagbigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Pumupulot ang bawat isa. Pagpalain mo, Lord, ang nagbasa. Pagpalain mo, Lord, God, ang lahat ng nasa loob. Pagpuksan mo ang puso't isipan upang maunawaan may sa buhay at magawa ang kalikuan mo. Walang problema, walang solusyon. Lahat ng problema namin, susunod-inan mo sa tulong mo, Panginoon. Tulungan mo may pangarang salita mo na malinaw walang malitulang pulang sapat sa gansan wala akong magawa. Hindi po ang tagumpay ng paglingkod ng bawat isang narito sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Okay? Ano yung problema, mga kapatid ko? Ano ang pinakamalaking problema ng bawat isa? What is our problem? Ano yung pinaka-problema? Verse 18. Ang sabi dyan, ang pinaka-problema natin, ito kung basta ulitin mo yung verse 18 ang pinaka-problema. Yan ang pinaka-problema. Ito yung problema dito. Ang sabi doon sa verse 18, yung sabi dyan, in you do not give him warning, nor speak. Ito ang pinaka-problema natin, mga Kristiyano. Yung hindi natin sasabihin sa kanila na ang kanilang ginagawa ay kasalanan. Yan ang pinaka-problema po natin. Sino ang pinagsasabihan dito? Kristiyano. Na mayroon pananampalataya sa Diyos, na mayroon pagkaunawa, na mayroon pagkaalam sa mabuti at masama. Hello? Ito yung pinagsasabihan dito, hindi unbeliever, kundi believer. Kaya sabi ko yung topic natin, we Christian have a big problem. Yung Kristiyano may malaking problema, hindi estilo ko dito na ang unbeliever may problema. Kristiyano, tinutuko sa verse nito, tayo po yung may problema. Ano nga yung problema natin? Ang sabi yung problema natin, kung hindi natin sasabihin sa kanila o bababalaan ang taong gumagawa ng masama, yun ang problema natin. Hello? Yun ang problema natin pag hindi mo sinabi. Pero kapag sinabi mo sa verse 19, solusyon ang problema. Hindi ka ba natin mga kapatid ko? Okay. Alam natin na ang kanilang ginagawa ay kasalanan, hindi mo sasabihin. Mga kapatid, ito ang pinakamalaking problema po natin. Ang sabi nga po dyan, but I will require him blood as your hand. Sisingilin ko sa iyong kamay ang kamatayan ng taong namatay na hindi mo napagsabihan. Amen? Sisingilin sa Kristiyano, yan ang problema natin. May panagutan tayo kila Lord, God. Sisingilin sa akin, sa iyong mananampalataya, sa ating lahat, ang kamatayan ng isang taong makasalanan na hindi mo pinagsabihan na mali ang kanilang gawa. Yan ang problema natin. Kaya tatabi natin, bahala ka sa buhay mo, mamatay ka sa kasalanan mo, basta ako'y bago. Kapatid, may problema ka kung di mo sinabihan. May pananagutan ka sa Diyos, may problema. Huwag mong sabihin problema niya. Kundi ikaw ang may problema. Sapagkat ikaw ang may alam, ako ang may alam, di mo sinabi, pananagutan mo ang kanyang dugo, ang kanyang kamatayan sa Diyos. Yan ang problema. Nakita na ninyo? Yan ang problema. Ano yung problema natin, kapatid? Kung di mo sabihan ang taong gumagawa ng masama. Yun ang problema natin. Diba? Yan ang problema. Sisingilin. Di may utang ka, pag siningil ka, may utang ka. Ano yung utang mo sa Diyos? Yun yung pagsabi sa kapatao mo, sa kapatid mo, kapamilya mo na mali ang kanyang ginagawa. Yun ang sisingilin sa iyo ng Diyos.
So, pero mga kapatid ko, akala natin born again na tayo, akala natin Christian tayo, may mali para tayong ginagawa. Ano yung mali na sisigilin sa atin? Yung hindi natin pagsalita sa isang taong gumagawa ng masama na iyan mali ang ginagawa mo. Ito po, yan ang laking problema natin. Kaya nga po ako, malaki problema ko talaga eh. Salamat nga po na Sabado, sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na hindi ako makapag-share ng Word of God. Huwag mong hayaan na hindi ako makapag-usap sa tao. Salamat ka, Lord. Binibigyan ako. Kasi problema ko yan eh. Pag hindi ako makapaghayag ng Word of God sa tao, problema ko yan. Malaking problema ko. Ewan ko sa inyo kung wala kayong problema. Ngayon nagising kayo, may problema kayo. Amen? Hindi sabihin ni Pastor. Sapagkat mananagot ako sa kamatayan ninyo rin sa pagsingilan doon sa kamay mo kung di ko sasabihin. May problema. Kaya may problema tayo, kaya mag-pray po tayo. Mag-pray po tayo. Salamat sa Lord sa ito. Kaya, ang sabi ng Biblia, kung di natin sasabihin sa kanila, magkakaroon tayo ng problema. Okay, next. Sino ang magsasabi? Ito po. Sino ang magsasabi sa kanila? At paano sasabihin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa? I repeat. Hindi namin ulitin ko ha. Sino magsasabi sa kanila? Sino tinutukoy kanila? Taong gumagawa ng masama. Sino yung hindi magsasabi? Sino ang magsasabi? Tayo yon ang magsasabi. Ngayon, at paano natin sila pagsasabihan na mali ang kanilang ginagawa? Anong approach? O, ito ang pag-aaralan natin. Diba? Mga hindi lang madali yan ha. Yan ang pag-aaralan natin. Sino yon magsasabi? Tayo. Sino ang pagsasabihan? Tao na gumagawa ng mali. Mali na po ba? Okay, basahin natin ang Galatians 6 verse 1. Sino yon at paano? O, ito ha. Sino ang magsasabi at paano magsabi sa kanila? Okay. Galatians chapter 6 verse 1. Ano sabi po dyan? Pakinggan po ninyo mga minamahal ko. Mga kapatid, sa Tagalog, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Okay. Sino ang magsasabi sa kanila? Ang sabi po dyan? Sino daw mga kapatid? Pinapatnubayan. Kayong pinapatnubayan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi naman pala lahat born again. Intindihan natin. Hindi naman pala lahat ng born again. Ang pinapayagan magsabi sa tao gumagawa ng masama, yung ginagawin ng Holy Spirit. Biro. Kaya nga pala, marami yung mga born again hindi nakapagsasabi sa tao gumagawa ng masama sa paratuwalang lead ng Holy Spirit. Pero kapag pinaglidan, kaya pala po nakapagsasabi sa taong, oy, masama ang ginagawa mo, bawal kang ganito, bawal yan. Kasi, ang Holy Spirit, pinaglilid ako, pinaggagabayan ako, na ang Spirit ay nasa akin. Hindi pwede ako makapagsabi o sabihin sa taong iyan, lalo kung mayaman man siya, lalo na kung amo ko siya, na mali ang kanyang gawa, maliwan akong gabayan ng Holy Spirit. Amin po ba? So anong gagawin natin, mga born again, na hindi ba nakapagsasabi sa mga taong gumagawa ng masama? Holy Spirit ang kailangan. Sasabihin natin, gabayan mo ako ba ng Espiritu, ilid mo ako ba ng Espiritu, puspusin mo ako ba ng Espiritu Santo? Okay, kailangan po ito. Sa pagkuling mo yan ay pagsisikapan, Kristiyano ka, born again ka, ay baka dumating ang panahon, singilin tayo ng ating Panginoon. Amin po ba? At ang sabi doon, sino ang magsasabi sa kanila, sa kanilang ginagawang masama, yung ginagabayan ng? Okay. Eh si Brother Johnny, kung ginagabayan niyang Banal Espiritu, makapagsasabi siya. Si Brother Lito, kung ginagabayan niya, makapagsasabi siya. Sister Baby, bawat isa, Sister Bonnie, di ba? O bawat isa sa atin yan, kabataan man yan, young people, adult.
Kapag ginagabayan ng Banal na Espiritu Santo, ay makapagsasabi yan. Pero kapag hindi ka ginagabayan ng Banal na Espiritu Santo, hindi ka makapagsasabi. Okay? Okay, next. Ito, pakinggan po ninyo mabuti. Bahala ka ng sister ako sa father mo kung may maunawa masyado sa Tagalog. Ipaunawa mo lalo kong magtanong. Ano ang batayan natin na sasabihin sa kanila na mali ang kanilang gawa o ginagawa? Ano ang batayan natin na sasabihin sa kanila ang kanilang ginagawa ay mali pala? Di ba sasabihin mo sa kanya, ano batayan mo, asihan mo, na mali ang gawa niya? Kailangan may pakita muna na tama ang ginagawa mo. Okay. Okay. Siya ipasok yun. Tama yung brother. Pero may isa na batayan, walang iba, Bible talaga. O, halimbawa, kasi kapag kasi sinabi mo, wala kang batayan, ay sabi-sabi mo lang yan eh. Sabi-sabi mo lang. Kailangan may hawak ka. Mayroon kang tinatawag na hawak. O. Kasi kapag wala kang hawak, hindi ka paniniwalaan. Yung may hawak ka nga, hindi ka pa paniniwala na much more kung wala kang batayan. Baka sabi-sabi lang yan. Okay. Ano ang batayan natin para sabihin sa kanila na mali ang kanilang gawa? Halimbawa, nagnakaw. Alam mo kapatid, sabi sa Bible, sa 10 utos, huwag kang magnakaw. Ano ba? O, galing sa iyo o galing igad? Igad, hindi galing sa iyo. Kaya ang batayan na pagsabi na mali ang kanilang ginagawa, Bible. Sasagutin mo, sabi sa Bible, bawal ang magnakaw. Okay. Sabi sa Bible, bawal ang mga lunya. Pwede pinagsabihan mo yung mali niya. Di ba? Sabi sa Bible, bawal ang magsinungaling. Di ba? Sabi sa Bible, ibig sabihin, hindi galing sa iyo, galing sa Diyos yan. May batayan ka na sinasabi mo sa kanila. Ngayon, eto ang sinasabi dito kung bakit natin sasabihin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Ang ating purpose, hindi tayo pananagutan sa kamatayan niya sa impyerno. Yun ang malaking problema. Ay, alam mo ng babae yan, hindi mo malang sabihan. Alam mo ng sugaro yan, hindi mo sabihan. Alam mo ng lasinggo yan, hindi mo sabihan. Pag namatayan, na may alam ka, hindi mo sinabi. O, problema mo. O, sabi mo, kung naging ako namatay, anong puro nang namatay ka? May problema kang malaki, hindi mo sinabi. Diba? Kasama mo sa pagtatrabaho, matagal kayong nagsama, di mo man lang yan sinabi sa akin kung ano ang kamalian niya. O, diba? Yan ang malaking problema. O, yan ang malaking problema. Kung di mo man lang yan sinabi yan. O, diba mga kapatid? Nakita po natin, yan ang malaking problema. Kaya para huwag kang matakot, kailangan memorize mo ang verse ng Bible at saka may dala akong Bible. Kaya pag dito, pinag-download na namin. Ako nandun kami sa Holy Pastor, i-download mo nga ako ng Bible. Ito may Bible ng Bible yung kanya. Di ba kapatid? O di, sa pagdadrive mo, katulong mo, o di mo direktahin kasi pag direkta mo, ay baka makalit pa sa'yo. Di ba? Mas maganda yun na, di ba lahat ng tao naniniwala sa Diyos, kahit yan demonyo nga naniniwala. Di ba? Alam mo, barkada, alam mo kaibigan, basahin ko sa iyo sa Bible. Ito, ang sabi dito, huwag kang mga lunya. O, kapatid, bawal yan. O, kahit alam mo siya, kasi tinarget mo talaga siya, di ba? Man-to-man talaga eh. Alam mo siyang marami siyang babae. O, sabi mo, sabi sa Bible, patamaan mo, magkasabi pinatamaan mo, no problem. Sinabi mo yung totoo galing sa Bible. Di ba? O bakit gagawin mo? Eh, paano? Para inisingilin na yung dugo. Di ba? Yung kamatayan niya sa impyerno, singilin sa iyo. Yan ang sabi po ito, kailangan na sabihan po natin. Okay, approach. Paano? Doon tayo ang batayan kung ano sa sabing Bible. Ang sabi nito, at
paano sasabihin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa? Pasok tayo doon. Paano approach? Paano ang dating? Doon tayo sa dating ha. Sunod doon sa Galatia, verse 1, chapter 6, ano ang pagkasabi? Basahin natin ang pagkasabi. Subalit, ito subalit gawin ninyo iyon, malinaw ha? Subalit gawin ninyo iyon ng, mahinahon. Kaya kung ikaw magsasabi, humbleness, mapagpakumbaba magsabi, hindi yung parang siga. Hindi, nung tabi ikaw ang may anak, walang alam siya, alam mo nang mali, parang siga ka pa. Humble, mainahon, ang puso, isip, itinutuwid ko siya eh. Paano magtuwid siya sa makasalanan? Humbleness ang nagtutuwid. Paano itutuwid? Magpakambaba. Hindi mayabang. Amin po ba? Kapatid, ayan, bala ka na kung anong pronunciation mo. Kapatid, sabi sa Bible, gusto mo dagdagan pa, mahal ka ng Diyos, ayaw niya mapahamak ka. Ito, basahin ko sa iyo, sabi sa Bible, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Di ba? Yung dating mo, ikaw talaga sa impyerno ka talaga. Bakit? Sabi sa Bible, magnanakaw, impyerno ko. Toksini ka pa rin kamo, bantok ka pa niyan. Di ba? Asa ka mali? Ang sabi sa Bible, paano magpatama sa mali? Humble, mainahon kang magtuwid. Malinaw mo ba? Mainahon, kahit pag-asawa kayo, kung pa rin ang asawa mo, na medyo lasinggo, tapos lasing, may tama ang utak nyo, sinabihan mo siya, pinagsir mo ng parang aron light, nakaw, baka magkamali, tinupsik ka pa nun, yan sa'yo. Tapos di mo pupunta ka nun sa pulpito. Kapatid, kagabi ko nagsigilan ko yung asawa ko, nasuntok tuloy ako. Bakit? Ano dating kapatid? Baka pinagpungangaan mo na. Baka yung bibig mo armalite na. Talaga matutoksik ka nun. Hindi tama. Tama yung sinabi mo, hindi ko tuwid. Mali yung pronunciation mo, mali yung dating. Amin po ba? Yung deliver yung words mo, mali po yun. Sabi dito, inahon. May naon yung salita mo, yung dating, para madala po siya. Nakakulungan ba tayo? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil nagkakulungan. Palapakan po natin sa Iso Cristo. Salamat sa Diyos dahil nagkakulungan po tayo. Yung mga sabi po dyan na kailangan ay mag-inahon. At mag-ingat. Ito na naman pala, may word pa, inahon, at may kasunod na word, at mag-ingat kayo. Bakit pinag-ingat tayo? Mag-ingat kayo, baka kayo naman, ayan. Kaya pala ang nagtutuwid pala, mag-ingat din, parang nalunod ang isang tao sa dagat, sa ilalim ng dagat, hindi marunong maglangoy, tapos marunong kang maglangoy, gusto mong tulungan, beber tayo doon. Bakit? Mag-ingat tayo doon. Bakit? Kapag hindi ka maingat, ikaw ilulunod, gagawin kang bangka sa pabida ng tao hindi marunong maglangoy. At tinan mo, hindi marunong maglangoy, ganyan ang kamay niyan. Pag ikaw gusto mong magligtas sa taong nalulunod, lalapit ka, pag nahawakan ka sa liig, sasakayan ka sa labida ka, sa ilalim ka niya, no? Ayan, sa ibabaw ka ngayon, sa ilalim ka ngayon, sa ibabaw. Di ba? Mag-ingat ka sa pag-save, sa taong malulunod o sa taong makasalanan. Tinan mo sa marunong maglangoy. Ako di marunong pero may aral ako nakuha dyan. Kapag nagliligtas ka sa nalulunod, may distansya ka. Ito ang hawak dito. Tama ko ba? Ito. Dito. Dito. Yung iba dito. Kasi yung kapatid ko, may nalunod. Yung pangalay kong kapatid na lalaki. Nalunod. Tapos, ganyan, ito lang hinawakan niya. Tapos yung nalunod, tumangkan niya ganyan niya. Tapos siya, yung kamay ganyan, ito hinawakan niya yung katabi. Ang itinatabi niya. Ito. Yung iba ganyan, dito hinawa. Nakita ko yan. Dito yan. Di ba ito, saan kapatid? Ang hawak. Dito po. Dito rin. Kasi abutin ko Para hindi ka maabot pag laro niya. Yun. Dito rin. Yung iba naman dito nakita ko. Pati yung kapatid ko nakita ko. Dito. Kasi nasa harap ka. Iyon ang tawag. Pero kung hindi ka marunong, mag-ingat ka, mahawakan
Ang mahalaga doon, huwag kang magpahawak. Susulat sa inyo. Di na, nakita nyo? Mag-ingat ka na huwag kang mahawakan na hindi marunong maglangoy. Kasi pag nahawakan ka, ilulunod ka nun. O ganun ko, di ba dito? Ang sabi nito, next word, ang sabi nito, at mag-ingat kayo. Doon sa tinutulungan natin na ibangon sa pagkakasala. Basta kayo naman ang matukso. At tingnan mo doon sa Malabigas, Pastor Remy. Prayer meeting namin doon sa Bicol. Prayer meeting namin. Bago i-start ang prayer meeting namin, yung biyana niya, nagbili ng alak. Pero in-invite ni Brother Remy na mag-prayer meeting. Imbis sumama sa amin, nagbili ng alak ng inom. Hindi nag-irita yung kanya isip niya. Sabi niya, kung ayaw niyo madala sa Diyos, gusto mag-inuman, bumili niya isang bilong. Bumili. Pagkapili ng bilong, kaya ngayon ngayon sa lamin, inuman ko niya kita, inuman tayo. Sabi mo ng biyanang, ay, sala na yung rimig, mali na ang gawa mo yan. Oo nga, yung tawag doon sa Tagalog, nagpuno-uno na. Mali yan, mali ang gawa mo yan. Ayun sabi, di mo tuloy nadala yung gusto mo madala sa Panginoon. Bakit? Nag-alsa yung yung puso mo, nagpuan ka, nagtaas ka, nawala kang hanggulit. Nawala yung malawak na unawa. Nawala. Di ba po? Okay? Mahirap magdala, mag-akay sa taong makasalanan, magsabi tayo. Kasi huwag natin kalimutan, ang magdadala sa kanila, kailangan meron kang humble. Magpapakumbaba ka at inaamod yung salita mo para hindi tayo matukso o makahamak kasabay po nila. Amin po ba? Nakakulawang po tayo. Yan, Bible ang gagamitin. Okay. Sapagkat, chapter 5 verse 47, ang sabi po diyan ng Jan, kung ang tao po, sa Juan Kapitulo 5, 47, malinaw na isinasabi po ng banal na Biblia, di ba? Pakibasa nga dyan, sabi ni Jesus, si Jesus po mismo ang nagsabi daw. Oo. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga sinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinabi niya? But if you do not believe his writing, how shall we believe my words? Ibig sabihin, paano kayo maniniwala sa Diyos kung hindi kayo naniniwala sa Bible? Kaya paano sila maniniwala sa share natin na mali ang kanilang ginagawa kung hindi sila maniniwala sa Bible? Kaya igit sa lahat, makumbinsi sila na maniwala sa Bible. Di ba? Makumbinsi natin sila. Pero mahirap makumbinsi. Tayo nga kumbinsi, mahirap rin masunod. Mas mo yung mga tao hindi pa kumbinsido. Di ba kapatid yun eh? Tayo nga ay kumbinsi na niniwala sa Bible, mahirap mapasunod, mahirap talikuran ng kasalanan. Mas mo yung mga tao hindi naniniwala. Di ba? Di ba natin problema talaga natin yan? Di ba? Problema. Okay, pero po, maganda yung verse 19 doon sa Ezekiel. Ano yung verse Ezekiel? Ang sabi doon, kapag sinabi natin na kanilang ginagawang mali, ano sabi niya? Ligtas ka na. Iniligtas mo na ang iyong sarili sa kamatayan ng isang tao ito. Hindi wow, solusyon baga. Walang problema na walang solusyon. Ano yung problema? I repeat, kapag di mo sinabi sa taong gumawa ng masama na mali ang kanilang ginagawa. Ano ang solusyon? Sabihin mo sa kanila, ang kanilang ginagawa na mali, sabi sa Bible, maniwala sa hindi, ligtas ka. Solusyon baga. Walang problema na walang solusyon. Ay, ito pang gagawin natin. Yan po ang pananaw ko eh. Yan pananaw ko po, maniwala kayo sa hindi, basta sabihin ko sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Okay? Yung pangalawa, at yung pangatlo, may nahon sa pagsabi sa kanila. Next, ang sabi nito, kung hindi maniwala, huwag kayong magagalit. Verse 2, chapter 2, verse 24 ng ikalawang Timothy. Kasi nga po, eto maganda to, tingnan ninyo. Ang tao palang alipin ng kasalanan, eto ang nangyayari dito. Kaya mag-ingat po tayo. Ito ang sabi dyan. Unang Timothy 2 verse 24. Timothy.
Sino na una? 2 Timothy 2:24. 2:24. Ayan. Opo. 24. Second Timothy verse 2, chapter 2 verse 24. Opo. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, pagturo at magsabat. Amen. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Dapat siya ay gentleman. Amen? Isa po siya sa sabi diyan, mabait. Mabait na tao. Di ba? Maging mabait po siya. Mahusay. Hindi dapat nakipag-away. Marami kasi, kapag hindi mo madala na bumili sa pananampalataya, sa paniniwala, inaaway na. Diskusyon. Mali, ingatan natin yun ha. Diskusyon. Bawal po yun. Bawal po yun. Kasi, sabi siya kasi sa 25, may nahon niyang ituwid ang sumasalungat sa iyong ipinapangaral. 25. May nahon yan. Tapos sabi diyan, sa 26, sabi po ng 26, baka maliwanagan ang kalang isip at makawala sila sa sa bitat ng Diablo. Tapos pala, yung mga tao gumagawa ng masama, ito ay ginapos ng Diablo. Ito ay talagang alipin ng Diablo. Kaya tayo kailangan may inahon na magturo, may inahon na magdala sa kanil sa tama. Kaya nandoon yung pagpipigil natin, maging mabuting lingkod tayo, hindi magpag-away. Purpose natin, madala siya sa tama. Madala sa mabuting gawa. Talikuran yung gawang masama. Sabi po ba, nagkakaintindihan tayo? Yun po ang solusyon at gagamitin po natin. Okay, ito. Ang pagdadala po ay kailangan may tips, may magturo. Para po makapag-akay ng tao sa tao na nakagawa ng mali, mag-akay natin sa tama. Okay? Chapter 8, verse 1 and 3. Okay natin ng Lucas. Ito po. Gusto ilinaw sa atin ng Panginoong Diyos na yung malaking problema masolusyonan. Ito yung ating gagawin, ano ang mga gagawin natin na masolusyonan ang lahat ng problema natin na sila po ay mapagsabihan, maakay po natin. Ito yung ginagawa natin ngayon masolusyonan. Okay? Ano yung solusyon doon? Nandun na yung ginahon. Okay? Ay di makipag-away. Ano pa? Chapter 8, verse 1 and 3 ng Lucas. Ano pang solusyon ang gagawin po natin? Verse 1. Ayan, pakinggan po ninyo. Pagkatapos nililibot ni Jesus ang nayon. At siya'y nangaral ng mabuting balita. Ang pag-akay pala sa tao, para sila ay mabigyan babala, mayroong tinatawag na tips o pagtuturo o pangangaral ng mabuting balita. Tulad ni Jesus Christ, mayroong pangangaral. Amen? Mayroong pangangaral. Itong pangangaral po ito po ay nakasalalay ang problema doon sa evangelize, missionary, pastor, sa mga binigyan kaloob na mangaral. Ito yung malaking problema kapag di ka mangaral. Amen? Okay. Ito ang problema ko talaga. Kaya kung nag-prepare ako, malaking problema ko kapag hindi ako nakapangaral. Malungkot po talaga ako. Amen? Malungkot talaga ako. Kasi kung inisip ko, problema ko yan pag di ko mapagsabihan. Okay. Kailangan mayroong pangaral. Okay, sa pangaral, ang sabi diyan, kasama ang kanyang mga 12 disciples, kasama sa pangaral. Ibig sabihin sa pangaral, hindi lamang ikaw nag-isa, kundi mayroong kang kasama. Sa pangaral naman, ni Jesus Christ at ang kanyang mga kasama, siyempre po ay kumakain. Tama po ba? Hello? Kumakain. So problema, puro ka pangaral, halimbawa full time ka, tapos kakain ka, saan ka kukuha na ng pagkain mo? Hindi problema. Sabi ni Pastor Dama sa Bicol, gusto ko talaga pastor ng full time.
ibig sabihin ng full time, di by day, araw-araw. Kailangan maghayong mangaral. May anak siya. Parang ang anak niya, sulog-sulog eh. Problema. Saan ngayon siya? Nagawa ng pagkain. Di ba? Saan siya? Ang sabi ng Bible, sa verse 3, tinustusan ng mga babae na pinagaling ni Jesus sa masamang espiritu ang pangailangan ni Jesus at ang mga alagad. May ibig sabihin, may sumusuporta. Kaya para nung panahon kami CPI kami, mayroon kami mga Koreano, may mga kano na supported ng mga Christian. May mga supported, 3 taon ako sa IN. 3 taon na ako kami sa CPI. Nag-aaral kami sa Bible School. Ama kami nag-aaral, sinusuportahan kami ng taga-ibang bansa. Kaya ma-support kami, nagre-report lang kami. Sabi ka, no report, no support. Okay? Hindi kami susuportahan pinansyal o walang report na sulat kung ano ginagawa. Yun ang gawa namin nung panahon binata ako. Ganun po, may sumusuporta sa amin na ibang bansa. Sinusuportahan. Ngayon, kaya ang kailangan yung suporta kasi paano yung paghayo mo, kumakain ka. Di ba? Dito sa binasa natin, mayroon bang Koreano na suporta dito? Wala. Ang miyembro sa tithes, offering, and pledge. Doon po. Kaya yung tithes, offering, pledge, iniipon natin yan para matustusan ang pangailangan sa gawain ng Diyos. Ano mo ba? Kaya ang pang-apat, financial support. Ano mo ba? Sa pangangaral ng mabuting balita, may financial support. Sige nga mga estudyante, ang mga anak natin, aral silang aral. Walang magulang ang suporta, ano mangyari? Makakatapos kaya ang mga anak? Hindi. Di ba? Ang mga anak kaya nakakatapos, may sumusuporta. Kaya nga ang anak na desidido, tinan natin yung salitang decided siya. Na talaga mag-aral, kahit walang suporta ng magulang, hindi makapagtapos. Paano gagawin? Self-supporting. Di ba? Kaya ito, di ba ang magulang hindi desidido magpaaral basta ang anak desidido makakatapos? Kung ang anak ayaw mag-aral, desidido ang magulang, di makakatapos. Bakit? Sinusuportahan ang magulang anak, akala nag-aaral, na mamasyal sa mall. Pag-uwi sa bahay, ipakita ang assignment, may assignment. Yung pala kopya sa pumasok. O di, nakatapos din. Di ba? Nakatapos. Pero, di walang unawaan. Kaya nga po, ang isang pastor, kahit wala kang kano, kahit wala kang Koreano, wala nang susuport na ibang bansa, bakit nag-grow ang church? Bakit po tumutuloy-tuloy ang church? Walang supporter na pera. Bakit? Kasi po ano siya? I am decided to follow Jesus. Amen? Pag tayo talaga desidido, pag tayo talagang determinado, may suporta sa wala, continuous ang gawain. Amen? Ganito ang nangyari sa disciple of Church Salvay. Walang supporter tayo. Pero nagtuloy-tuloy ang gawain. Kung ilan ang test sa offering and pledge, pinapasalamatan sa Lord. At meron tayong tinatawag na income din. Kaya ibang pastor tayo, may mga income din na ginagawa para masuportahan ang pangailangan sa pamilya at sa paghahayo makakatulong. Amin po ba? Ano pa ang ginagawa po natin? Kaya nga pa sabi po ng banal na Biblia, financial support. Kaya pasalamat tayo sa Lord. Lord, salamat po sa aming mga magulang na may nagsusuport sa amin sa pag-aaral. Mga anak, pasalamatan rin ang iyong mga magulang na may magulang kayong sumusuporta para makatapos kayo. Kaya huwag naman yung sayangin ang inyong pag-aaral, huwag yung sayangin, huwag yung biguin ang nagpapaaral sa inyong mga magulang. Amen po ba? Huwag na huwag yung sasayangin ang pagkakataon na may sumusuporta.
Dahil mapapalad kayo, hindi tulad ng iba na nakapagtapos self-supporting. Wika nga nakatapos pero nandun yung hirap. Amen? Kaya pag pinagsabay ang anak at magulang desidido, magandang buhay ang harapin. Napakasaya po. Kahit may pagsubok, trial sa buhay, pero magtatagumpay ang lahat ng yan. Tandaan po natin yan. Magtatagumpay tayo, mga kapatid ko. Kaya nga po dito, financial support. Kaya sa church po, sa simbahan, salamat tayo kay Lord na tuloy-tuloy ang ating ministeryo kahit wala tayong supporting. Nandiyan po yung mga manggagawa natin sa Bicol, kahit walang suporta, tuloy-tuloy ang paghayo. Kahit maputik sa Bicol ngayon, nagtawag sila, naghahayo po sila. Salamat sa Panginoon Diyos Ama. Hindi binabayaran. Ang layunin, ang purpose po, ay mahibagi ang salita ng Diyos para hindi singilin ang kamatayan ng ibang tao, hindi alam kung ano ang mali po nila. Ganun po ang ginagawa po natin. Salamat sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoong Diyos Ama. Palawag po natin sa Kristo. Lord to God. At ang panglima, ito ang panglima, kailangan po ay mag-invite. Tulad ni Cornelio. Di ba si Cornelio? Sa chapter 10 verse 24 ng gawa, si Cornelio nag-invite. Ito. Pasok kayo dito sa Cornelius Ministry. Ang gagawin po ninyo para makapag-akay ay ito po. Aanyayahan ninyo sila. Di ba? Kapatid, sama ka sa amin sa church, makinig ka. May testimony sa Diyos ang papuri. Di ba? Naalala ko, si Brother Ronnie, si Michelle, di ba tumira ka sa inyo ba't dito? Tumira? Hindi pa naman sila born natin, di ba? Tumira sa inyo. Sino nag-invite sa kanya dito sa church? In-invite mo si Sir Ronnie? In-invite mo sila? In-invite mo dito sa church? In-invite mo. Sila, in-invite. Inanyayahan mo. Okay. Yun ang tawag doon. Inanyayahan. Si Cornelius Ministry, kaibigan, kapamilya, lahat na ay in-invite para sa gawain. In-invite. Doon nag-start yung kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon. Amin po ba? Doon po in-invite. Hanggang lumating, sa pakikinig, nagsimula ang pananampalataya sa Diyos. At dahil sa kanilang pananampalataya, natapos yung water baptism, okay, bautismo sa tubig, hanggang nag-decide sila na magpabautismo sa tubig. Amin mo ba? Yun. Ang pinagmulan, ang start nun, in-invite mo na dito sa gawain. Ganun po. Hindi mahirap. Na-invite natin ang mga tao na kasama natin sa bahay, kaibigan, kakilala, halika, sama ka sa amin. Di ba? Invite natin, mga kapatid. Mahirap ba mag-invite? Kapatid Ariel, mahirap ba? Portahan ninyo. May birthday. Mayroon bang invite ninyo hindi sasama? O may sasama rin? Di ba? Ito may birthday, celebration. Kung anong okasyon. Occasion, kung ano. Ang kapatid, iniimbitahan kita, i-invite ka, dumalo ka sa amin kasi may kaarawan. Di ba dadalo sila? Di ba? Dadalo. Ngayon, pag may birthday kayo, anong gagawin? In-invite mo sa kanila, ako gagawin mo, kukain ng balon ng alak? Hindi mo. Tayong Kristiyano mag-invite, hindi ka dapat magpainom. Ang gagawin mo, may Peter Ministry. Si Pedro, tawagin mo para mangaral sa okasyon ng birthday. Hindi ba ninyo? Sister din, nag-birthday, nag-invite ng kaibigan. In-invite si Pedro upang mangaral doon sa okasyon ng birthday. Hindi na kapakinig sila. Amin po ba? Nakapakinig. Next, yung tinatawag na contact a Bible study. Magkakanda ka na. Doon sa in-invite mo, ang susunod, magkanda ka ng tao na gustong pasyalan sa bahay para mag-Bible study. Di ba? Tapos na. Kapatid, baka gusto ninyong dalawin sa bahay, mag-Bible study tayo, pasyal tayo doon sa inyo. Di ba? Sino gagawa?
si Pedro pupunta doon sa bahay na nakandak natin sa home Bible study, mga ngaral, ang gawain ninyo ay mag-invite at mag-conduct lang ng home Bible study. Amin po ba? Oh, di ba? O di, hindi po mahirap yan. Di ba? Yan ang gawain ni Cornelio. Yan po ang gawain ni Cornelio po mga kapatid ko. Kaya nga po, ang sabi dito, sa church ay dapat mayroong ganito. May Peter ministry, yung teaching, yung teach siya, yung pastor. Pastor po yan. Yung Cornelius ministry, ito po yung tinatawag na members na marunong mag-invite. Marunong mag-invite. Yun naman Philip ministry, yung si Felipe po, ito yung tinatawag evangelize na kahit sa daan nag-share. Tulad ng Unico, nag-share po siya. Di ba? Philip ministry, si Felipe, ang kanyang ministeryo ay kahit naglalakad, nag-share. Ayan po. Kaya sa simbahan po, pag mayroong ganito, maguglo ang church. Amin po ba? Bakit gagawin natin dito? Ano ang pinaka-topic natin? Ang topic natin, masolusyonan ang malaking problema. Ako at kayo, may mga problema tayong malaki. Kaya ang problema nito, hindi mo dapat isalalay kay pastor lang. Amin po ba? Ang magulang may problema sa pinansyal, dapat ang mga anak tumulong kung paano gumaan ang problema sa pinansyal ng magulang. Hindi pwedeng sabihin ng mga anak, bahala ka dyan mga papa, bahala kayo dyan sa malaking problema. Dapat ang mga anak nakipagtulungan kung mayroong paraan na gagawin para matulungan ang malaking problema kung about pinansyal. Amin po ba? Kaya may nagbayaran po doon sa muli. Di ba nagbayaran? Mali yung ibang akala sindikato, hawak ng sindikato yung estudyante nagtinda ng sampagita. Di ba? Ngayon, sinuri, kung yung minor de edad 18 years old, tapos napagbinta, pero doon sa comment maraming kontra, totoo. Nung masuri, totoo estudyante, ito at hindi scammer, at hindi hawak ng sindikato. Nasuri, yung palang taong ito na estudyante, nagtitinda ng kanyang panindang sampagita, matustusan ang baon, pati sa pamilya, mahirap ang pamilya. Di ba? Ibig sabihin nito, yung anak na nag-aaral, magkaisipan na tumulong sa pangailangan ng kanilang magulang. Amin po ba? Hindi nag-isip yung estudyante na bahala ka dyan, mama, magpakahirap kayo dyan. May kaisipan ang anak na tumulong at magtinda sa pagida. Wow! Kung ganito ang mga anak, sabi ko, proud na proud ang magulang. Hallelujah! Pag mayroong mga anak ito, swerte ninyo na hindi nagpapabigat. Swerte ninyo. Pag mayroong kayong ganito, mga anak, swerte talaga. Talo pa rin ang nanalo sa luto. Dahil ang panalo sa luto, tsamba. Kung kaya na kayong manalo, maraming natalo na hindi pa kayo makatsamba. Pero ang anak nandiyan na, kapiling na ninyo. Ayan na, presence na. Hindi lang maunawaan ang pagtutulungan. Amen? Ganun po, ang church natin, may pastor na. Pero hindi lang dapat ilagay sa pastor ang paghayo, ang paghanap ng home Bible study, ang pag-invite. Sapat kayong mga anak, mga membro, may parte kayo na may malaking problema kayo na dapat tulungan ang magulang. Amen? Tulungan ninyo si pastor. Mag-invite kayo. Kung hindi kayang mangaral, magpunta kayong Bible study, tawagan niyo si pastor. Pastor, may Bible study, kung may napunta ko, pupunta si Peter Ministry. Mga ngaral. At ang solusyon ng problema natin, tapos po yan. Ang problema. Solusyon po yan. Amin po ba? Yung po ang gagawin po natin, mga kapatid po sa Panginoon. Tandaan po natin, napakabuti ang ating mahal na Panginoong Kristo. Salamat sa Lord. Ito yung panahon na sa 2025, sabay-sabay po tayong lutasin ang malaking problema. Tapos ang problema, kahit hindi sila maniwala, magbagong buhay sila. Ang mahalaga,
na solusyonan yung problema po natin. Amen. Amin mo ba? Ang asawa mo, na hindi pa bago, inahon lang. Oh. Kapag asawa ko, mahal ka ng Diyos, mahal din kita, magbago ka na. Sabi sa Bible, huwag mo sabi mo. Kasi sinasarili mo yung salita ng Diyos. Laging yung word natin, sabi ng Diyos sa Bible. Kaya sabihin mo sa asawa mo, sabi ng Diyos sa Bible. Sabihin mo yan. Oh, yung anak mo, barubado, sa anak, mahal ka ng Diyos, mahal din kita. Sabi ng Diyos sa Bible, ganito yun. Di ba? Di ba, anak naman ng born again, ang Kristiyano, sabihin mo sa tatay mo, daddy mo, daddy, tatay, papa, sabi sa Bible, mahal ka ng Diyos, mahal din kita, papa, daddy, mahal kita, bawal yung ganito, bawal inahon. Di ba? At ang sabi diyan, ang Diyos ang siyang magpapalaya sa kanya sa pagkakaalipin ng diablo. Ang parts natin, gawin natin ang ating makakaya at tungkulin na ating naunawan. Tayo pong lahat, mga kapatid.